sa teaching ministry of God the Holy Spirit, ang ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maglikod ang tanan. Ako ang gina-series pagtudlo ang 10 problem-solving devices ang dinanatag karon sa The Faith-Risk Life. Pero sa itong panimahon na ibalik sa sinundanan sa Faith-Risk Life, then ang rebound technique hindi naman kayo importante. Ang feeling with the Holy Spirit, ginatudlo na nato balik-balik, busa, dili na kita mag-focus din ha. O dili kita karon sa Faith-Risk Life tungod kay walay katinuoran nga magapanghitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo hangtod nga dili niya masabtan o unsa ang pagkinabuhi diya sa Ginoo. O samtang nagkapaminaw ko kang Linda is usa ka dakong tinuod gyud sa atong kinabuhi. Adin grabe ang distraction sa atong spiritual life. Mas daghan ang atong time sa atong gusto kaysa gusto sa Diyos. Ang gusto nato may atong ginaatiman, dili ang gusto sa Diyos ang metabo sa atong kinabuhi. And in fact, kung natay mga buluhaton, atong makita kung sa simbahan murag langay ta murag para sa ato murag dili kayo needed, no? Pero kung atong mga personal nga mga buluhaton abti kay ta, no? Dili ganita gusto nga malit. Dili ta gusto nga maulahi, no? Sa atong mga klase, no? Di kita gustong malit. Sa atong mga appointment, di kita gustong malit. Yan, ano? Pero, diyan na ito makita na ang Diyos sa atong kinabuhi, murag ka ng second priority ng siguro siya, no? Murag ano, no? Kinabuhis tao, no? Or siguro last priority, kung wala nagwila yung kuhaton, murag kanana, no? So nabutang na to siya sa murag wala lang yun bitay bili, no? Usahay huna-huna ko kanong sa kita bulambot sa itong espiritual ng pagkinabuhi. And then ako, siguro, ang uban ka ninyo, mamutana o tinuod ba, nightly, nag-pray ko sa inyo nga, nag-aampo ko sa inyo ang espiritual nga pagtubog. Spiritual growth. Kaya nga naman, pipila ka mga adlaw, wala na kita dali. Mura lang kita o nagtigong wala. Gihatag-hatag opportunity sa Diyos, pero wala na itong nagamit ang nindot na opportunity ang gihatag sa Diyos sa atong kinabuhi. Mauman ganina, alang ka na to, dapat ato sa unta nga tanawon ang pikas nga side, ang spiritual side. Dili ka itong mga kalibutan nga side. Kaya kung sa atong personal nga need, abtik magkaita. Nya, kung sa Diyos, musugot raman tag malangay, musugot raman tag malate, musugot raman tag murag kuan siya ba kanang kung atong tanawon bitaw
Murag dili kayo valuable sa tuwa. Ang mga espirituhan ng butang. Samtang nagkapaminang ko ganina kay Glinda, kada word sa Ginoo nga ginasulti niya dito, very relevant. Word yun. Ang Diyos mismo ang nagkapag-istorya sa mga katauhan sa Israel. Spoken word. Siya mismo ang nagkapag-istorya ganito sa mga tao. Pero ang mga tao, wala yun. Luyag yun. Tungkol lagi sa unang-una, natay Old Sinecure, hindi ko ng Old Sinecure na to, mo'y nagahari, dili yun na to mapili ang espirituhan ng butang. So sa akong kadagabi nga pagampo sa mga membro ng mutubo spiritually, kana ko, God, kanus akaha, makita na ko sa matag-usa kaninyo nga nagalambo spiritually. Spiritual dynamics. O busa, nagasugod kita sa atong nightly Bible study, nagsugod kita sa pipila lamang ka mga tao, usahay mabot mig siyam, usahay 8, usahay 5. Na mga panahon nga gamay lang. Pero para nako, walay problema ang number. Sa kwan pa, matter does not matter. Wala daga matter o pipila lang. Ako katong nakita na ko ng magkugi, willing na magtuon sa pulong sa Diyos, akong pagatuluan. O kung pipila ka ninyo kay layo, pwede mo sa online si Sister Beth, o sa online si Sister Beth, no? Sila ni Glinda. Uban ka ninyo yan. No? Apan katong nasa doon, nag-aanhin din sa simbahan. Usa ka butang atong gipili ka na siya. Tungkol kaya nga atong time sa kalibutan, kuan lang, passing lang ta diri. Basig nagkunahon ta na kining kalibutan na o na gining nindot na tong kahimtang. Dili ni mo. Gilipat lang ta sa atong kaaway. Daghang offer ang atong kaaway. In fact, ang offer sa atong kaaway pertindigana. Daghang kay offer ang atong kaaway. O kung dili ta espirituhanon, kagat kita sa offer niya. Kaya nindot man ang mga offer niya. Nindot sa mata, tanawon. Nindot sa dalunggan, paminawon. Niya. Nindot sa atong pleasures. So mukagat ka ng tao kung dili espirituhanon. Kanya, ang mga espirituhanong butang, inumanon kay Ginoo, yes. God is a faithful God. Dili siya kahibalo, di siya makahibalo nga mo tagad sa inyong mga sala. Dili siya kahibalo matarong siya nga nag-atiman ka na itong tanong. Bisan kita dili matarong. Bisan kita, kung atong i-evaluate ang atong pagkinabuhi kada adlaw, bisan tinod kung i-evaluate na to, dili balanse. Dili balanse ang atong spiritual life sa pagkinabuhi matag adlaw. Pero ang Diyos, matinuman gihapon siya sa iyang masaadalan kanato. Pero mo lagi na, dili nato matagamdaman ang kinabuhi nga
may katagbawan. Mao kini nga itong subject nga dapat itong pagatunan karon, the faith-rest life. Nasugod kita sa definition. Sugdan na ito pag-define ang pagtuo na makita sa Hebrews 11:1. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hebrews 11:1. Assured ka na, no? Assured ka na sa eternity. Assured ka na na kay kinabuhing walay katapusan. O morning ingon, is the assurance of things hoped for. Morning imong ginalaom. Naglawang pa kita nini. The conviction of things not seen. Number 2, faith is the only system of perception that is non-meritorious and compatible with God's grace. Mao kini siya ang sistema sa pagpanabot nga diin walay merit alang kanato, kundi nagkasandig lamang diya sa grasya sa Dios. Mao nang kaluwasan nato dili buhat sa tawo. Ikatulo, a belief in or acceptance of something as true, apart from empirical and intellectual proof. Katong imong mga nakita, naibaluan nga tinuod. And then number 4, a means of perceiving information by placing trust in the authority and veracity of another. Nagkatag. Now, dito sa faith race. Faith race, the condition of the believer who live in fellowship with God. So, ang kapahulayan di ay nasa sa katao nga nagkinabuhi diya sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Wala yung kapahulayan sa wala yung pagpakig-fellowship sa Diyos. An experience a moment-by-moment Sabbath in time as a result of claiming promises and doctrinal rationale. Now, faith-rest drill. Faith-rest drill allows the believer to rest in God's promises while logically applying Bible doctrine to a troubling situation. Faith-rest drill, sanay-sanay, no? Pag-practice, pag-apply. Now, din dito karon sa the principle of faith-rest life. May mga prinsipyo din. To crack the faith barrier requires no excessive human power and speed, but simply standing still and watch. So, sa faith barrier di ay, kung nagasaling ka sa Diyos, wala kayo dapat buhaton. Wala kayo dapat himuon. Muna ang pagtuo. Kung nagatuo ka sa Diyos, nagasaling ka sa Diyos, wala human power o human speed, kundi magbarog ka lang ng maligon o ang Diyos na magabuhat. So, dili mo makrack ang faith barrier mo nang nag-exert ka o effort. Mo nang murag builo kaya nga itong pagpangusog. Lihok kaya ta. Energetic kaya ta sa atong kagalingong pamagi. Pero ang Diyos, gusto niya nga mag-relax ng ka. Kay naraman siya. Naibalungon siya sa imong kinabuhi. Gusto niya nga makatagampang ka o peaceful nga panguna-una. Tranquility of the soul. Gusto niya nga na-contentment sa sulod sa imong kinabuhi. Nga dili mo ma-experience sa kalibutan. Gusto niya nga malipayan ka. Genuine happiness. Pero ang tao,
Kung dili siya satisfied, diha sa espirituhanong side, mangita gyud siya sa pikas. Muna gitawag na to frantic search for happiness. Mangita siya kalipay sa gawas. O muna moto siya sa mga pleasures. Kahilayan. Now, sa principles of faith race, there is no work. No movement involved at all. Lingon mo, Pastor, kung magampo ko bugas, di na nanday kong ngita. Kamu itubag sa inyong pangutanan. Kung nanguntanan mo yan, no? Kaya ang Diyos, kung nagatuo ka, nagasalig ka kaniya, siya na bahala niya. Ang Diyos na hibalo niya. O daghang mga panghitabo. Kining Exodus 14:13, way gibuhat ng mga Israelites nini. Ang Diyos ang nagahimo nini nga nasulbad ilang ginanglanon. Pag-abot sa Exodus 17, sadyang si Moses ning sunod lang sa sulti sa pulong sa Diyos. Ang Diyos ang mibuhat sa tanan. Kainom sila tubig tanan. Mabisan man sa Numbers 20. Pero lagi sa tuwa karon, sa atong sitwasyon karon, murag kita gyud ang nagahimo. Wala na to gi-partner ang Diyos sa tuwang adlaw-adlaw na mga buhaton. Kita ang namusok. Muna ibantayan na to. Kay asa man ka, sa na-providean ka sa imong panginahanglanon, tungod kay naningkamot ka, o na-providean ka sa imong panginahanglanon, tungod kay ang Diyos na-provide sa imo. Ang pikas nga side, perting hagua. Pero ang pikas nga side, perting relaksa. So, we are complete in Christ. Kumplito naman talaga ang Kristo Jesus, no? We know that we are a new creature in Christ, sa 2 Corinthians 5:17. Bago natang binuhat ang Kristo Jesus, we are partakers of the divine nature. Nakapartake kita sa divine nature, 2 Peter 1:4. Meaning, nahimo kita nga spiritual tungod kay nakapartake kita sa divine nature. We share the life of Christ, which is eternal life. Wala man tatay eternal life. Pero tungod kay nahimo na tang anak sa Diyos, nakashare ta sa life ni Jesus Christ nga mao ang eternal life. Mao bitaw nang naka-eternal life. Nga sa pagtuo nimo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, duha na yun ang epekto sa imo. Una, indwelling of the Holy Spirit, misulod sa imo. Then ikaduha, na kay eternal life. Nindot kayo na eternal life. Gihatag sa Diyos nga ka nato. We share the life of Christ, which is eternal life. We share the righteousness of Christ, which is perfect righteousness. Na natin pagkamatarong ni Kristo. O bitaw na, napasara na, makadun tag langit. Pastor, nanadyo ko'y pasaporte. Asa man na yung pasaporte? Singapore, Japan, Amerika, London. Kini ang pinagkamanindot ng pasaporte. Morning passport ni mo padulong sa langit. Nga sadang nito ka kang Kristo Jesus ng Ginoo manluluwas. Nakashare ka sa pagkamatarong ni Kristo. Kung tungod niya na ang pagkamatarong, qualified ka nga makadto sa langit. Kay mo na standard sa Diyos. Ang standard sa Diyos dapat na kay righteousness which is equivalent to the righteousness of Christ.
Sunod, we share His destiny. We share His heirship. Nagkapanunod ta, no? We share His sonship. Nagka-share ta sa iyang pagka-inanak na himuputang anak sa Diyos. We share His priesthood. Siyang high priest, kita usab na himong pari sa tubangan sa Diyos. Now, hantod ganili po din mo masabtan ang imuhang pagkapari sa tubangan sa Diyos. Dili po din mo masabtan o unsaon nimo pag kinabuhi nga nindot ang imuhang pagpakigsanturot, pagpakiguban, paglakaw kauban sa Diyos. Dapat masabtan nimo ning priesthood. Nga sa mata sa Diyos day pari day ka. Unsa may purpose pa pari? Buti pa sabot nga ikaw mismo pwede di ka nga mo panindot sa imong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Directly. Wala na'y kinahanglan laing tao. Ikaw lang mo kang Diyos. Kung nakasala ka, rebound. More gina. And then, stay in fellowship with God. Stay in the filling with the Holy Spirit. Ang purpose sa priesthood nga, nindot ang imuhang panagrelasyon, panag-fellowship kauban sa Diyos. Muna, nakashare ka sa iyang pagkapari. Kung siya doon may nindot nga relasyon sa amahan, kita po, pwede po day ka nindot ang atong relasyon sa amahan. O kita doon ay nindot nga pagpakig ambitanay, pagpakig fellowship, diya kang Kristo Jesus. Dili siya Diyos nga murag wala lay bibig. Diyos siya nga gamhanan. Diyos siya nga matinumano. Diyos siya nga makagagaho. Mo nang dili di mo dapat i-overlook. Dili na to dapat duha-duhaan ang iyang mga pulong. Kaya ang Diyos nga itong ialagaran, Diyos nga gamanan. Nasa karon din nagkapaminaw siya na to. Naibalo siya sa imong una-una, naibalo siya sa imong motibo, naibalo siya sa imuhang kahimtang, status niyo. O unsa ka, diha kang Kristo Jesus karon. Out of fellowship ba ka? Or naba ka sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Naibalo ang Diyos, ay ginabuhi. Walay magkatakas. We know we have a perfect position in Christ. Gwapo na nga itong kahimtang dahil kang Kristo Jesus. Assured na ta. And we have everything in Him. Tanang mabutang. Naan ko na ito, diyan kang Kristo Jesus. Mao ka na, dili kita mag-isip sa itong galingon nga kabos kita, pobre kita, ayaw ko una-una yan. Kay, sa mata sa Diyos, dato ka. Ikaw lang ang nagtanaw sa mong kagalingon nga lisod ka, pobre ka, kuha na yung mga kahimtang, dilimayo, imura na. Sa mata sa Diyos, dato ka. You have everything. Sa kahimtang na to sa kalibutan, sa mutanaw mong buta, mubasi mata sa atong mga naangkon. Masay, mutanaw pa ta sa uban, basig magkamali pa ta. Say, magkatamay pa ta, no? Mabito nang diri sa priesthood, ang imong tutukan, ang imong kaugalingon. Ayaw tanaw sa uban. Kung ang uban, ni-improve nilang kinabuhi,
Ayaw kasina sa ilaha. Pasalamati ang Diyos sa ilahang pag-improve. Kung pagtanaw nimo ang uban ni promote pagkalipay sila. Ayaw pagkasina. Ninduta ang imuhang kinabuhi diya sa Ginoo. Ang Diyos gusto niya nga makatagamdam ta sa mga material na blessings, pero mo na naghulat siya sa atong capacity for life. Kung wala kay capacity, I'm sorry to tell you, dili isalig sa Diyos ang usa ka butang sa usa ka tawo nga di pa kasaligan. Igo ka rin pagkanon. Igo ka rin na naibalay, makatulog o unsa niya. Kaya ang capacity for life mo'y basihanan sa Diyos o ngano nga ang panalangin niyang ihatagan ka na ito. Dili man pwede nga sulay ko ng mga tao nga nakadaog o tagpila na ka-milyon. Ang matod pa nila kwarta daw sa hangin. Pagkapila ka tuig niya na mawala ang ilahang bahandi silang kinabuhi. Ngayon naman, walay capacity. Walay kahibalo kung saan paggamit sa kwarta ng ilahang naangkod na naman. Bigla, kadaog ka og luto, kadaog ka 20 milyon, para sa imuha, suroy-suroy na kang asang napita nila. Palayo kasi mong dapit, kahadlok pa tulison. Dito, matingala ka lang na ang imong kwarta nawala ka. Dili ihatag sa Diyos ang iyang bahandi sa usa ka tawo nga dili pa kasaligan. Ang capacity for life may basihanan sa blessing sa Ginoo. Do gipanalanginan ng tanan. Gi-provide ta sa atong panginahanglanon. Gihatagan ka mayong panglawas. Gihatagan ka og kaalam. Gihatagan ka og kusog. Gihatagan ka og trabaho. Gihatagan ka og opportunity. Ang Diyos nag-provide sa tanan. Usay magod, mga tungunahon na nga, ang kumpanya na ko, may nagpakaon ako, no? Wala na nga itong isip mong god, no? Gigamit lang ng kumpanya. Pero ang usa ka kumpanya, kung los noon sa Ginoo, wala yun. Los noon yun. Pero ang Diyos, wala gina, maayo na gid kayo ang Diyos atong kinabuhi. Tungod sa iyang pagka-matarong, o wala gid siya usa ka butang nga gibuhat nga dili maayo nga ni kanato. Bisan man gani ang divine discipline. Gigamit niya ang divine discipline tungod kay nahigugma siya kanato. I wonder if we realize all that God has provided for us experientially. Ambot, ato bang na-experience ang kaayo sa Diyos sa atong mga kinabuhi? Nga diin, giprovidean kita niya sa matag adlaw lato ng mga panginahanglanon. Na-experience pagka nato na. So why we never experience the faith-rich life? Kini usa ka pangutana ni siya. Nganong dili man nato ma-experience ang faith-rich life? Kung sa ganing faith-rich life, kinabuhi nga may kapahulayan. Relax mental attitude. Peaceful mind. Malipayon nga kinabuhi. Joyful. Kung ngano nga mo sa katao dili makasinati ini gitawag nato kapahulayan or faith-rich life. Una, we are so busy seeking happiness outside of God's plan. Ang atong kalipay sa gawas nato ipangita.
Dili sa sulod. Nang pangutan na sa may sa sulod. Pulong sa Diyos. Sa gawas na nakapangita, kalipay. We are so busy hustling around, trying to find satisfaction, yet we never satisfied. Why? Because we neglect the most important things, the Word of God. Mauni ang na-neglect na to. The most important things, the Word of God. Kumusta ang atong kinabuhi? Kadadlaw. Gipakaon ba na to ang atong kalag sa pulong sa Diyos kadadlaw? Dapat manggulunta. Pulong sa Diyos kadadlaw. Di lang ta magsalig sa pastor kay parehin, Domingo lang tamang tuon. Magsalita, pastor, ka online Bible study, pwede mo, kada gabi. Nara sa inyo, maminaw mo dili. Pero hangtod nga, iniglip na to ang pagka-importante sa pulong sa Diyos. Kung sa imita, may pupuli. Tanawa, dili ganin ka maminaw sa pulong sa Diyos, kung sa imong ipaminaw. Tuwa ka sa TV. Tuwa ka sa cellphone. Tuwa ka sa imong mga higalan, minaw. Bisag bastos pang istorya din na, minaw lang ka kay ang pulong sa gawas mo atong ginapaminaw. Dili pulong sa Diyos. Gamay ra ang pag I do not know kung kapoy ba magtuon sa pulong sa Diyos. Ako, badlongon mo ko sa NDC, kaya manubran naman ko sa misa. Mga na siya nga, hoy, kaon-kaon mo diha. Pero para sa ako, pagkalamig is pulong sa Diyos. Pwede ko nga magpuyo sa labisa. Hantod magkagihan. Usahay, badlong mo na lang po ko yun, lakaw-lakawan ko, maglakaw na lang po ko dito sa bypass road. Pero, ako nisulti sa inyo, pagkalami ang pulong sa Diyos. Magkabasa ka sa pulong sa Diyos, magkana ka. Wow. Mindutan ninyo. Murag personal nga ang Diyos nakikistorya sa imo when you read the Word of God. Mauna tinguhaan ninyo kanunay ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Maula man kini ang atong mabaon sa diyang mo tunon niya kita sa taas. Ayaw yun din ninyo kalimti. Time will come. Kaya magnungan niya tagkahawa din kung mag-rapture. Paghawa na ito dinhi, ang mabaon na yun na ito dito, di ka makadalag sa 5 centavos. Bisag 100 piso. 1,000. Ang milyon siguro, di nagkamubit-bit niya na, kaya bukat na na. No? Ilang kilo galing 1 million daw? Gitimbang mo ito nila sa blood control? Bien nila. So magdala ka 5 million, sangkiig ka, patong langit. Ilapay na lang ni muna. Di ka kadala niyan. Ang madala lang yun na to, sadyang mag-rapture na niya. O sadyang mamatay ka. Ang Bible doctrine nga nasa itong dalag. The Bible doctrine in our soul, morning madala na to sa taas.
Ngayon po, saan din ako ng Bible doctrine sa akong kalag, Pastor, mayroong dato mga ako sa taas. Kanang nasulod sa imong doktrina, mga pulong sa Diyos ka na sa imong kalag, mao ka na ang nagpatubo ng mo spiritually. Mao ka nang ang imong mga pangunahuna, divine viewpoint. O mao ka na nga nagpadaogon ka sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Because we never attain our most objective. Kini, no? Ngano nga dili kita maka-experience sa faith-rich life, we never attain our most objective. Unsa mo gyud objective sa atong kinabuhi? Spiritual maturity. Dapat maghantong ta. Naunsa mo gyud ang pagkahantong? Sa diyang hamtong ka sa Ginoo, hamtong ka sa pulong sa Diyos, dynamics ka, powerful ka, uptick ka, alerto ka sa espirituhanong butang, o dili sa mga kalibutan ng mga butang. Because we never experience fellowship or walking with God. Kini, sapot ni, no? Wala pa ni mo masinati yun ang tinuod ni mo nga paglakaw kauban sa Diyos. O kung sa paglakaw sa kauban ng Diyos, matagal daw. Murabag ka ng barkada mo sa Diyos. Mabutan na gisgutan sa Biblia, friend of God. Si Moses man lang nag-Abraham, gisgutan din na. Pero pwede biya punta. Sadyang nahimo ni mong higala ang Diyos. Pero kung wala ka naka-experience nini, sama rin ka naglakaw ka na ikaw lang. Dili ni mo mapansin ang Diyos. Dili maguban-uban ang Diyos sa imong una-una, masang ka natin. Dili mauban siya. Nagkinahanglan yun siya o maturity. Because we do not know how to live in spirituality. Wala tanay balo. Kung saan pagkinabuhi ng espirituano. Kung saan pagkinabuhi ng espirituano. Saan pagkinabuhi ng espirituano? Filled with the Holy Spirit. Dapat ang balang espiritu mo ay naggahog na ni kanato. Now, inside the divine hemisphere is the only place for perfect peace. Sa diyang nakakita diha sa gahom sa balang espiritu, morning kinabuhi ng espirituanon. Morning dapita na nakay hingpit ng kalinaw. Naman siguro ka sa magubot ng kalibutan, pero bisan gubot ang kalibutan, na'y kalinaw sa sunod nimo. Na'y genuine happiness. A place of strength or power. Stable ka. Dili ka basta-basta ma-out-balance, no? A place of impact. And then, spiritual dynamics. Bisan sa may, we can have these spiritual blessings. The peace of God which passes all understanding. Philippians 4:7. Hinundumi ka na, ang versikulo. Ang Pilipos 4:7. Dili ka na siya kakambyo sa bisan unsang butang sa kalibutan. Which passes all understanding, the peace of God. Saan nagkagnagay kalinaw sa Diyos? Ang kalinaw sa Diyos, nga diin mas labaw pa sa atong mga pagpanabog. The scripture refers to it as the Sabbath. Itawag ka na sa
pulong sa Diyos og Sabat. And the word Sabat means rest, kapahulayan. Dili itong seventh day, not a sabbatical year, but a moment by moment Sabat. Bot ipasabot, sa matag minuto sa imong kinabuhi, matag segundo sa imong kinabuhi, aduna kay kalinaw. Limpyo ang imong panguna-una. Nindot ang imong panguna-una. Walay mga pagduha-duha, walay mga kahadlok, walay mga kabalaka. So, faith is life in the midst of great adversities of life. Now, yes, atong tunan sa Makadyat na pumantay gamay panahon, kining the first Meribah incident, no? Atong tunan sa Makadyat kini. The first Meribah incident, Meribah means complain, child. Sa Exodus 17:1-7, then all the congregation of the sons of Israel journeyed by stages from the wilderness of Sin, according to the command of the Lord, and camped at Rephidim. Sa ito pa, sugo si Ginoo sa ilaha. Nagsugo ang Ginoo sa ilaha. Kamo nga mga congregation, mga anak sa Israel, biyahin kamo, padulong na ito sa kamingawan, sa sala. Wilderness of Sin, according to the command of the Lord, and camp at Rephidim. Ngano kang dito sila gidala sa Ginoo? Sa inyong una-una, ngano kang dito? Nganong sa Rephidim? Nga dito may tubig, deserto man. Tungod kay ang Diyos, gusto niya nga sulayan kung musalig ba mo nako. Nga bisan nata sa hopeless situation, nata sa helpless situation, musalig ba mo nako nga gamhanan ko? Musalig ba mo nako nga matinud-anon to sa akong pulong? Musalig ba mo nako nga kaya na kong buhaton ang imposible nga mga butang? Gidala sila dito sa Rephidim. Therefore, the people quarreled with Moses. Yun na din hitabo. Nagigaway sila kang Moses at ningon, give us water that we may drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you tease the Lord? Now just remember, tulo ni ka tubig, nagisulayan sila. Pero meron nga tubig nga misulay sila, asa to, ang tubig? Sa Red Sea. Pagkadakong tubig. So, pero merong pagsulay sila, unsaw nila ni nga, ang kaway nila, ni atake na sila, di sila kadagan kay tindakuang tubig. Pero sa gibuhat sa Diyos, pag ingon sa Diyos kang Moses, ipataas ang imuhang sungkod, ituyod nga sa dagat, ang dagat ihuypan sa Ginoo. Ang dagat na pikas. Nakalakaw sila. So naluwas sila sa permirong tubig. Pero tindak ko ang tubig. Why usa ka mga Ehiptohanon na nakadakop nila? And then, gidala sila diri sa Rephidim, kining Exodus 17:1-7 usab. Wa sila kapasar diri. Kung sila ilang kinahanglan, himnon lang nila. Pila ra may himnon? 2 ka baso, 3 ka baso. Dito gani sa Red Sea, napuno ganing tubig. Sumbat gani. Di sila katabok. So, diri nakikwarel sila. But the people thirsted there for water, and they grumbled against Moses and said, why now have you brought us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Nganong gidala mo diri Moses?
Patyon minimo sa kauhaw, ang among mga anak, o bisa man ang among mga kahayupan. Then verse 4. So Moses cried out to the Lord, saying, "What shall I do to these people?" Ang sabi ang buhaton ni katawan. "A little more and they will stone me." Matod pa niya. Gamay na lang kulang, batuon ako ini nila. Nawala ang verse 5. Nawala ang verse 5. Okay, basahon sa Cebuano. And then sa verse 5, mingon, "Og si Jehovah mingon kang Moises." Atong kaaway, no? Importante kayo ang verse 5, no? "Og si Jehovah," kita na ni, pulong sa Diyos na mingon. "Og si Jehovah mingon kang Moises, lumabay ka sa tubangan sa katawhan, og dadauban kanimo ang mga ansyano sa Israel, og ang imong sungkot nga imong gilambos sa suba, kuptik kini sa imong kamot, og lumagaw ka." Kamu daw, mutuo ka mo sa pulong sa Diyos. Ang mga tao din na nagbitbit na og bato, pero pinaghanan nila kailan ng batuon si Moses. Suko na kasi ng Moses. Unya, ang Diyos moingon kang Moses, nakaw ka sa taliwala nila. Sa inyong una-una, logical ba nga mulakaw sa tunga? Nga di na ang mga tao nagandam na o bato? Logical dili. Mga hindi mo dili, Pastor. Pero kay pulong sa Diyos. Sa dyan kituuhan ni Moses ang pulong sa Diyos. Unsay hitabo, milakaw siya sa tunga, no? Verse 6, "Aniya karon ako magatindog sa tubangan mo dito sa ibabaw sa bato sa Horeb, ug tuksukon mo ang bato ug gikan nini mo tubod ang tubig, aron makainom ang katawan ug mao kini ang gibuhat ni Moises sa tubangan sa mga ansyano sa Israel." Unsa gibuhat ni Moses? Gituman lang niya ang pulong sa Diyos. Milakaw siya sa taliwala sa mga katawhan. Nakabato ba ang mga katawhan? Wala. Wala sila kabato. O dito, gisunod ni Moses ang gingon sa Diyos. Itugsok ang imuhang sungkod sa bato. And yes, pagsunod ni Moses sa pulong sa Diyos, nagawa sa mga tubig. Iguna na ka-importante ang pulong sa Diyos. Just follow the word of God. O kung sa may gisulti sa pulong sa Diyos na to, sundon lang na to. Gamhanan mo siya. Ang iyang pulong kaniya to, maghahagyan mo niyang pulong karon. Hangtod sa malabot ang iyang pulong magpabili mo sa walay katapusan. O iguna na ka-importante ang pulong sa Diyos. Ato ipadayon kini sa sunod nga Domingo ang bisikan Meribah incident. Dito na kini siya sa Numbers chapter 20 kay late ba lakaw sila, no? 40 years pa ang gap niya, no? So atong pag-aton anaw sa kiningan to sa sunod nga Domingo. Magampok ta. Amahan na mo nga Diyos na ningatag na sa kabuntagon. Maghatag kami sa mong pagpasalamat, pagdahigan na kanimo, bisan man sa imong pulong importante kay sa mong makinabuhi. Gikinahanglan na mong pagatunan, para dili kami masayop, among pagatuuhan, aron nga among makinabuhi. Salamat, Father God, sa imong padayon na paggiya sa magkalusok ka namin. Wala kami nahibalo o kano sa pa ang imong pagbalik.
Wala po kami kahibalo kano sa ang among kamatayon. Wala kami mahibalo, Father God, kung gamay na ba lang ang among panahon sa kalibutan. Tabangin kami nga magatubo kami sa spiritual nga pagtubo. Tabangin kami, Father God, nga maka-experience kami. Mabring na mo ang spiritual adulthood. Bisan maabot man lang kami sa spiritual self-esteem, Father God. Nga diin, aduna na kami tinuod nga paghigugma nga na kanimo. Ikaw na among priority number 1 sa among kinabuhi. Dili na ka second priority. Dili na ka last priority sa among kinabuhi. Kung dili ikaw na among first priority. Father God, ubalik kining mga gamay nga panahon. Naghangyo ako sa imong padayon nga paghimuno, pagtabang ka namong tanan, nga mausap ang perspective, ang panglantaw sa matag usa nimo ka mga kanakan. Dili magatutok sa mga butang ng kalibutanon, kung dili magatutok lamang sa mga butang ng espirituhanon. Mga butang nga langit nun, mga butang na dunay value sa eternity. Salamat, Father God, sa imong pagtabang ka namong tanan. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen.